Bakit nga ba sumama ang image ng network marketing industry dito sa Pilipinas at kahit saan lugar? Napakaganda ng network marketing. Hindi dahil automatic na masama ang concept. Hindi rin dahil walang yumayaman dito. Ano ang totoo? Sumama ang image ng network marketing dito sa Pilipinas o sa ibang bansa o kahit saan lugar dahil sa maling paraan ng mga member o yung mga gumagawa nito, yung mga nag-i-invite. At yan ang dapat maintindihan ng mga builder ngayon o yung mga papasok pa lang sa network marketing. Hindi yung system or yung network marketing mismo, yung mga tao. So dapat aware ka doon. Huwag mo sisihin yung network marketing dahil lang taga ron yung tao na nakameron ka ng masamang experience. Kasi real to, may potential ang network marketing. May sistema, may leverage, may personal growth. Grabe ang personal growth sa network marketing. Matututo ka, mahuhubog ka talaga as human. And may opportunity syempre. Pero sa mata ng maraming tao, ang nakikita nila hindi yung magandang sign, kundi yung bad experience, bad example, at bad behavior ng ibang tao sa industry, yung mga member talaga. So ano ang mga dahilan kung bakit sumama ang image ng network marketing? Number 1, yung tipong sobrang bilis na pangako. Oh, yayaman ka agad dito. Yes, easy money. Yan, yun ang sabihin. Quit ka na sa work mo, instant success. Kapag sobrang hype at kulang ang resibo or yung realism, nawawala ang trust. Yan, nawawala yung yun. Halimbawa, nag-invite ka, pinangakuan mo ng napakalaking kita, magbabago na ang buhay, binenta yung kalabaw, nagbenta ng kung ano-anong gamit, tapos wala namang nangyari. Akala kasi ganun lang. Mag-invite ka lang naman ng dalawa, yayaman ka na. So wrong. Hindi ganun. Kailangan ng hard work, skills, tamang mindset, experience. Kailangan mag-fail ng paulit-ulit. That's the real growth. That's the real business. Hindi yung hype, yung wala kang gagawin. Marami akong kakilalang ganun na kaya sumamang tingin nila is dahil sa yun yung na-experience nila. Hindi ko din sila masisi kasi nga kahit ako, kung ganun yung mentality ko tapos ganun yung pinakita mo sa akin, bad experience din talaga sa akin yun. Number 2, pushy at desperate sa approach yan. Talagang hihilahin ka para sabihin mag-coffee tayo. Yung pala i-invite ka. So ako ilang beses na ako na-invite niya. Personally, nag-invite sa akin na magko-coffee daw. Pagdating doon, presentan ka ng business. Anong connect, di ba? Wag mong gagawin yung kuya nasa network marketing. Yung mga una pa ang gumagawa niya. Na hanggang ngayon is nadala na talaga yung karamihan. Pero ang goal natin dito is mamulat sa mga tao na hindi masama ang network marketing. Basta tama lang kung paano gawin. So dapat alam mo lang din kung kanino ka mag-join, kung sino yung joinan mo, kung at ano yung company na joinan mo, kung paano ba talaga sila, kung ano yung culture na gustong buuin ng company. Ayan, yung pangalawa, yung pushy at desperate talaga sa approach, yun na yun. Tapos, lahat mini-message, nag-spam, kaya minsan nabablock yung Facebook nila. Lahat pinipilit, lahat kinukulit, kamag-anak, kilala, KKK, kung aware kayo doon. Yan yung mga dahilan. So, imbis na makatulong, ang dating tuloy is yung parang habol ng habol o recruit ng recruit o benta lang ang habol. Yan yung pangalawang dahilan. Pangatlo, mas focus sa pagre-recruit kaysa sa totoong value. Yan ang ngayon natin dito. Kaya yung Bidagrow, yung company namin na may network marketing side at may distribution side, e-commerce. Mas focus kami sa e-commerce. And kahit walang mag-join, okay lang kasi company mismo kaya magbenta ng product. May mga employees kami na napapasahudan namin na hindi kami umaasa sa pagre-recruit lang. Meron kaming tunay na value. May tunay na product na binibuild na nakakatulong talaga sa mga tao. Ayan. So kumbaga, hindi kami naaasa sa benta ng distributor lang or ng pagre-recruit lang ng tao. Additional lang yun. Kumbaga, additional source of marketing yun. Pero dapat yung company mismo nakafocus sa pag-create ng magandang value talaga. Product at nagbebenta rin talaga sila ng product. Kasi pag umasa lang sa distribution at tumigil lahat kasi mga na-hype lang, wala na, babagsak yung company. At syempre, magandang sistema, hindi yung napakalaki ng payout sa lahat ng member na halos malugi na yung company. Maraming ganun at marami ng company nagsara dahil sa ganong sistema. Kapag ang tao pakiramdam nila, ginagamit lang sila para pumasok, syempre lalayo sila. Kahit sino naman eh. Hindi nila mararamdaman yung genuine help. Kumbaga, alam nila, mayroon kang kailangan kasi may mapapala ka o may mapapakinabangan ka sa kanila. Number 4, yung dahilan, fake image at flex culture. Nung papakita ng sasakyan, magkarating sa sasakyan, pero hindi naman pala sa kanila. Kung kanila man, loan pa, pero hindi naman talaga nakapangalan sa kanila, doon sa company pa. Sinuuna yung forma. Fake lifestyle, kumbaga fake lifestyle. Ang daming ganun. Baka isa ka doon, baguhin mo na yan. Yung fake lifestyle mo na yan. At yung projection ng success, kumbaga, kahit wala pa namang totoong resulta, pinapakita nila, ganito na, pero hindi naman talaga. Diyan nasira yung credibility ng industry. Kaya diyan nasira yung network marketing dahil sa ganung mga kalakaran. Panglima,
kulang sa training at leadership. May mga sumasali pero hindi naman talaga natuturuan ng tama. Kaya paulit-ulit yung maling approach. Kumbaga naging generational na siya. Kung ano yung nasa taas mo, yung tinuro sa'yo, yun lang din yung i-apply mo kasi wala ka pang idea. Kakasali mo pa lang. Kala mo yun yung magbabago sa buhay mo. So, una pa lang, mali na agad yung mindset. So, at mali din yung pagharap sa tao na binigyan mo agad ng over-promise. Grabe. So yun yung mga dahilan talaga. Real talk, okay? Hindi network marketing mismo ang sumisira sa image nito. Hindi yung sarili, hindi mismo network marketing, okay? Yung masama yung image. Kung ayun siya lang yung naging image, kumbaga i-generalize na dahil dun sa mga nasa under na network marketing. Kaya yung network marketing na mismo, ang talagang hindi maganda yung tingin. Ang sumisira dito, yung greed, ito talaga yung mga tunay na dahilan. Greedy, kasi gusto agad yumaman, maging successful, kumbaga naging gahama na. Pangalawa, desperation, agad-agad, desperado na. Tapos, manipulation, na-manipulate sila ng mga nasa taas nila. Okay, tapos sila yung nagmamanipulate na din. At kakulangan sa integrity. Kumbaga, yung integrity kasi, kumbaga, kahit alam nilang mali na, nagsisinungaling na sila, gumagawa na sila ng masama, para lang ma-maintain nila yung standard, yung image nila. Okay, yung pinapakita nila, kahit hindi na totoo. Yan. Kaya maraming tao ang galit hindi sa model, kundi sa bad experience nila sa wrong people. Kumbaga, dahil sa maling tao na yun na na-encounter nila, kaya naging masama ang experience nila sa network marketing. Kaya nilahat na nila. Kahit basta nasa network marketing ka, masama na yung ginagawa mo or hindi magandang business yan. At dito na pumapasok yung responsibilidad nating mga builders. Kung ikaw leader ka sa network marketing company, responsibility natin kung paano gawin ng tama. Kung gusto mong gumanda ulit ang tingin ng tao sa network marketing, kailangan mong maging iba. May value, may honesty, may patience, mas may tunay na leadership. Yan. So para hindi sila nag-expect tulad ng mga ipinapangako ng mga nasa taas niyo. Okay? Kasi sa dulo, people will not judge network marketing based on theory. I-judge nila ito based sa ugali, approach, okay, at integrity ng mga taong nag-represent nito. Kaya mahalaga sa network marketing company na may policy culture din. Kumbaga, may culture din na pinanghahawakan na kapag hindi align dun yung member, pwedeng tanggalin. Huwag kayong manghinayin sa member kung hindi naman siya nagiging maganda na sa yung impact sa company. Comment ka nga dyan ng network marketing kung nasa network marketing ka ngayon, okay? So, proud na proud ka bilang isang networker, mag-comment ka dyan. Ikaw, mag-comment ka rin dyan na network marketing or kung yung company mo, pwede mo i-mention anything dyan sa baba. And yun lang, and thank you. Bye-bye.